Ang hirap po palang mag-asawa ng dalawa dahil hindi ko na alam kung sino sa kanilang dalawa ang mas matimbang sa puso ko. Sa araw-araw na lang ay napakaingay nila dahil kahit utot ay pinag-aawayan nila. Kaya inaako ko na lang, sinasabi ko na lang po na ako na lang yung umutot. Tawagin daw natin siya sa pangalang Ryan. Ang letter sender natin ngayon ay isang lalaki. At tawagin daw nating Ira at Joyra ang kanyang dalawang asawa. Si Ira ay medyo payat pero napakaganda at medyo may pagkamaldita ang kanyang ugali. Habang si Joyra naman ay may pagkatsabi ang kanyang katawan, napakaganda rin ang kanyang muka at simple lang. Uumpisahan ni Ryan ang kanyang kwento sa araw ng kanilang kasal dahil ayaw niya nang ikwento ang kanyang pandiligaw dahil baka sumobra daw ang haba. Noong July 2023 ay sabay niyang pinakasalan si Ira at si Joyra dahil yun ang kanilang napagkasunduan at hindi naman yun binabawal sa kanilang religion. Lalo na dahil pamilya mismo ni Ryan at pamilya ni Ira at ni Joyra ang nag-usap-usap na sabay na silang ikakasal. Basta ang kanilang kasunduan ay ibibigay ni Ryan ang lahat ng pangangailangan ng dalawa niyang asawa na palagi dapat pantay at walang lamangan. 18 years old lang si Ryan noong mga panahon, si Ira naman ay 18 din at si Joyra naman ay 19. Pagkatapos ng kanilang kasal ay nagsama-sama silang tatlo sa iisang bahay dahil malaki naman ang bahay nila Randy at merong tag-isang kwarto si Joyra at si Ira. Pero makalipas lang ang isang buwan ay halos hindi na makatulog si Ryan sa araw-araw na pag-aaway ni Joyra at ni Ira. Dahil si Ira daw ay sumobra ang kanyang pagkasilosa kaya halos araw-araw na lang silang nag-aaway ni Joyra. At kahit maliliit na bagay ay pinag-aawayan nila kagaya na lang nung minsan na may umutot at nag-away din silang dalawa. Kaya inako na lang ni Ryan at sinabi niya na siya na lang ang umutot para matigil na sila sa pag-aaway. Sobrang ingay daw nilang dalawa, tinalo pa yung nanay na nagbubunga nga. At kahit sa paglalaban ng damit ni Ryan ay pinag-aawayan pa rin nilang dalawa kaya madalas ang nangyayari ay nagbibingi-bingihan na lang si Ryan. Pati ang kanyang pag-upload ng stories ay pinag-aawayan din nilang dalawa kaya ang ginagawa ni Ryan ay halos hindi na siya gumagamit ng Facebook. Hindi naman daw masabi ni Ryan na pera ang pinag-aawayan ng dalawa niyang asawa dahil lahat daw ng binibigay ng kanyang ume at abi ay binibigay niya lahat sa dalawa niyang asawa. Lola ni Ryan na nag-alaga sa kanya simula nung maliit pa siya dahil ang kanyang mga magulang ay parehong nasa abroad. Kaya nasanay si Ryan na lahat na lang ng kanyang gustuhin ay ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang dahil nag-iisa lang din siyang anak. Kaya hindi niya alam kung paano niya pagkakasunduin ng dalawa niyang asawa dahil kahit konting salita lang ay mag-aaway na sila. Paminsan ay kinakampihan niya si Joyra dahil nakikita niya naman na si Ira talaga ang nagsisimula ng away. Pero kahit papano ay nauunawaan niya naman si Ira dahil si Ira ang una niyang minahal. Pero madalas ay dumarating na siya sa punto na nakakaramdam na siya ng awa sa dalawa niyang asawa dahil parehas niya naman silang mahal. Madalas niya rin kasi makita ang dalawa niyang asawa na halos sabay nilang umiiyak sa araw-araw kaya awang-awa naman sa kanila si Ryan. Kaya kahit papano ay umiisip siya ng paraan kung paano niya ba mapagkakasundo ang dalawa niyang asawa. At alam naman ni Ryan na iisang lalaki lang ang pinag-aawayan nila kaya parang gusto na ni Ryan na pumili ng isa sa kanilang dalawa. At sabi ni Ryan dito ay meron daw siyang nabasang post noon na ang sabi na kapag dumating ang araw na malito ka dahil nagmahal ka ng dalawa ay palagi mong piliin ang pangalawa. Dahil hindi mo naman daw magagawang magmahal ng pangalawa kung talagang mahal mo pa yung una. Pero sa usaping pag-ibig ay palagi na lang nagtatalo ang aking puso at isipan. Sino nga ba ang mas dapat na masunod, ang pusong nagmamahal ng tapat o ang kaisipan na labis na nanghihinayang? Yan po ang mga nakasulat pero ang totoo ay wala po talaga akong mapili dahil pareho ko po talaga silang mahal. Kaya sana po ay mabasa nyo agad ang aking kwento dahil litong-lito na po ako at bigyan nyo po sana ako ng advice. Sana po ay wag nyo kung i-judge na nagkamali lang ang puso ko, hindi po ang isip ko. Dahil kahit mag-aasawa na po kaming tatlo ay nag-aaral po kaming lahat, sa katunayan ay graduating na po kami ng senior high. Maraming salamat po, sana po ay mabasa. Hanggang dito na lang Ate Charis. Parang ganito yata yung napanood ko nung nakaraan sa KMJS at buti na lang ay napanood ko yon kundi wala akong masasabi ngayon. Kasi napanood ko yung in-interview yung lalaki tsaka yung dalawa niyang asawa at kahit papano ay may naintindihan akong konti. Yung pag-aasawa pala ng dalawa ay pinag-uusapan muna nila at pwede pong ikasal sila ng sabay. At kung kalooban na magkaroon ng pangalawang asawa ang iyong asawa ay kailangan mo yung tanggapin ng maluwag. At ganun din naman yung napanood ko sa interview, talagang tanggap naman nilang pareho pero yung sakit ay makikita mo talaga sa mga mukha nila. Kumbaga kahit tanggap mo yung sitwasyon mo, hindi mo kayang itago yung emosyon mo. Pero yung napanood ko sa KMJS, hindi sila masyadong nag-aaway, hindi nga lang sila gaanong nag-uusap. Dahil magkabukod ng bahay yung dalawa niyang asawa, hindi kagaya sa sitwasyon ni Ryan na magkakasama sila sa iisang bubong. Hindi ko alam kung tama ba yung masasabi ko dahil ang totoo, wala naman talaga akong alam sa sitwasyon mo. Pero para sa sarili kong opinion, baka nasa adjustment period pa silang dalawa. Kasi magkakapatid nga pag pinagsama-sama mo sa iisang bahay, nag-aaway-away, yung dalawang asawa pa kaya. Baka hindi lang sila sanay na magkakasama kayo sa iisang bahay kaya hindi mawala yung selosan dahil bago pa lang naman kayong nagsasama. Kaya
Kaya may bibigay ko lang na payo sa'yo, siguro pag nagbigay ka ng pagmamahal sa kanila, dapat palaging pantay at walang lamangan. Kapag nag-away silang dalawa, wag mong ipakita na may kinakampihan ka kasi lalong lalala. At may a-advise ko rin sa'yo na panoorin mo yung episode na yon ng KMJS. Dahil yung mga salitang maririnig mo doon ay galing mismo sa kaparehas mong sitwasyon. Kumbaga yung mga sasabihin nila doon ay based on their own experience. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya dahil dyan, graduate ka na Lindsay Morato, Christine Moraca Pajardo at Ja Argao, Yesha Santos at Angelica Albaran. Graduate ka na rin Bea Vergara. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!